guys, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong araw na to guys, nandito na naman tayo dito sa Babuyang Walang Amoy ano. Ito kagagawa lang at syempre meron ding mga alagang mga piglets. So may tanong sa atin si Luigi at sasagutin natin yan, i-share natin sa mga audience natin dito sa Kabady Mo Ko YouTube channel. So ano yung tanong mo bro? Paano po ba magsimula ng pag ninegosyo sa baboyan? Saka ano po yung mga dapat malaman? So magandang tanong yan. Paano nga ba tayo magsisimula sa negosyo ng pagbababoyan? So napakagandang tanong yan guys. Tara, himay-himayin natin, pag-usapan natin yan dito lang sa Kabady Mo Ko YouTube channel. So guys, ito nakita natin yung baboyang walang amoy at dun sa mga katropa natin na nagtatanong, paano nga ba tayo magsisimula sa negosyo ng pagbababoyan, pumasok sa negosyo ng pagbababoyan. Katulad ng nasabi na natin, dapat meron tayong kaalaman. Kasi hindi biro yung gastusin sa pag-aalaga ng baboy, pamumuhunan sa baboy para kumita tayo ng malaki. So, ang presyohan kasi ng baboy guys, yun yung magdidikta kung magkano yung kikitain natin sa bandang huli. Kapag wala tayong sapat na kaalaman sa pag-aalaga ng baboy, maaaring malugi o may pagkakataon na pwede tayong malugi kung wala tayong sapat na kaalaman. Kaya importante guys, bago tayo pumasok, kailangan mayroon na tayong background. Nag-aral tayo, nagtanong tayo, nag-research tayo. Ano-ano ba yung mga kailangan sa pag-aalaga ng baboy? Kabilang na dyan yung feeds na gagamitin natin. Ilang kilo, ilang sako makukonsumo ng baboy para at least mapalaki natin. Ito ay kung patabaing baboy yung papasukin natin. Ibig sabihin mula piglets, gagawin nating fattener at pagdating ng 4 na buwan, ibebenta na natin. Meron namang pagkakataon na kung ang gusto nating pasukin ay pag-aalaga ng dumalaga at gagawin nating inahing baboy, ibig sabihin paaanakin natin na yung baboy at kapag nanganak na, maaari nating ibenta o yung anak nito ay maaari nating gawing fattener. Sa ganyang sistema guys is magkaiba yung gastusin, magkaiba yung computation ng puhunan na pwede nating ilaan sa mga bagay na katulad niyan. So yun yung mga bagay na dapat na malaman natin. Ano ba yung gusto nating pasukin? Pag-aalaga ng patabaing baboy at ibebenta o pag-aalaga ng dumalagang baboy, gagawing inahing baboy at paanakin. Meron din pagkakataon na gusto ba nating mag-alaga ng mga junior boar na gagawing pasampahan para tayo na yung mag-AI o magpo-produce ng similya ng baboy at yun yung ibebenta natin. So kailangan alamin natin sa sarili natin, alin ba dito yung klase ng pagbababoyhan yung gusto kong gawin para at least mas makita natin magkano yung tunay na magagastos natin at ilalaan nating puhunan. Ikalawa naman guys, yung design ng building natin. Ibig sabihin guys, depende rin sa klase ng pag-aalaga katulad yung nasabi ko. So iba't ibang paraan yung pag-aalaga ng baboy na gagawin natin. Depende yan. Kung patabaing baboy na ginagawa ng karamihan, ipepwede na guys yung sukat na 0.8 0.85 square meters hanggang 1.2 to 1.5. 1.2 pinaka-normal. Yan yung design na dapat nating gawin at ilaang sukat sa bawat isang baboy na patabain na aalagaan natin. Kung ang gagawin naman natin is yung dumalaga, syempre ang design ng baboyan natin is magkakaroon tayo guys ng parang gestating pin. Ibig sabihin hiwa-hiwalay na yung baboy para kung sakaling manganganak o magpapaanak tayo ng baboy, meron tayong kulungan na paglalaanan nito. Kung mga junior boar naman, syempre halos parehas ng patabaing baboy, kaya lang kanya-kanya sila ng cubicle. So, dapat isaalang-alang natin yan at syempre yung paggawa guys yung mga septic tank kasi importante ngayon na malinis yung ating babuyan para hindi nagrereklamo yung ating mga kapitbahay. So, isa yun sa mga dapat natin paglaanan ng pondo at budget. At ang ikatlo naman guys, is syempre yung tunay na gastusin pagdating sa feeds. Kung ano ba yung feeds na mainam na gamitin natin, mas makakatipid ba tayo kung mix feeding yung gagawin natin. Ibig sabihin, yung may halo na feeds. Halimbawa, hinahaluan natin ng ata o kung ano-ano pa, saan ba tayo mas makakatipid? Dapat alam natin yung practicality pagdating sa pagpapakain ng mga alagang baboy. At para maiwasan rin natin guys yung mga nasasayang na pagkain dahil maaaring mas lumobo yung gastusin natin sa pag-aalaga ng baboy kung hindi natin guys kokontrolin yung pagkain, lalo na kung maraming nasasayang.
dapat pag-aralan rin natin guys na sa pag-aalaga ng baboy, mula piglets papunta sa pandeter, sa bawat pagpapalit natin ng feeds, ano ba yung mga kailangan gawin, bakuna, vitamins na dapat nating ibigay sa baboy. Dapat alam natin yan. At syempre yung mga basic information na kung nagkasakit yung baboy, halimbawa nilagnat yung baboy, ano ba yung mga gamot na pwede nating ibigay. Halimbawa, mayroong sipon, may ubo yung baboy, nagtatai yung baboy, yun ay pangkaraniwan lamang ng mga bagay na dapat nating malaman at normal na nangyayari sa isang negosyo ng pagbababoyan. Ganon din guys yung kaakibat ng mga vitamins na program na dapat natin isaalang-alang at dapat natin gawin sa ating baboyan. Kasi guys, kahit na backyard hog racer tayo, importante na gumagawa na tayo ng hakbang o basic steps para at least maging mas mabilis yung paglaki ng baboy sa pamamagitan ng pagbibigay ng vitamins para maging maganda at maging malakas yung kanilang resistensya, makakain sila ng maayos at maganda, laging masigla at hindi sakitin yung mga alaga. Kaya importante guys na kahit backyard ka, yung mga vitamins at saka vaccination program kailangan specify yan sa iyong baboyan. Ganon din guys yung iba pang mga gastusin tulad ng pagpapahakot. Halimbawa ang design ng iyong baboyan o kung saan nakatayo ang iyong baboyan ay malayo. So magpapahakot ka ng feeds. Yung transportation mo, kailangan budgetan mo rin kasi sa bawat pagbili mo guys ng feed, sa bawat pagbili mo ng baboy, pagpunta mo sa bayan para bumili ng mga gamot, bakuna, syempre may nakalaang budget dyan para sa transportation cost. At ito ay isang bagay na pwede nating maiwasan o pwede nating kontrolin sa pamamagitan ng pagbabudget ng properly. Ayan, sa ating babuyan. Kailangan kung may program na tayo, alam na natin kung ano yung bibilhin. Pwedeng isabay na natin sa pagbili ng feeds. Kung malayo naman ang ating babuyan, maglalaan tayo ng pagpapahakot ng ating mga feeds, lalo na kung sako-sako yung binibili natin. Sa feeds guys, ito isa pang dapat nyong malaman na kung bibili tayo ng feeds, mas malaki yung tipid kapag bibili tayo guys ng maramihan o sako-sako kumpara sa pakilo-kilo. So halos minsan pwede tayo makasave ng halos 100 to 250 hanggang to 300 pesos. Depende na lang sa kung ano yung feeds na ginagamit natin. At syempre depende rin sa mga suki natin na tindahan. Maaari silang magbigay ng discount. Kaya yun pa lang makakatipid na tayo guys kung marami tayong bibilhin at marami tayong maaalagaan. Ito pa, dapat rin nating malaman guys na kung patabaing baboy ang papasukin natin, mas practical guys na mag-alaga tayo ng 10, isang set para at least medyo mas makita natin yung profit sa ating baboyan. Kasi kung mag-aalaga tayo guys ng paisa-isa, medyo parang mahirap tingnan, mahirap silipin na kikita talaga tayo ng malaki. Ayan, samantalang kung mag-aalaga tayo ng 10, makikita natin kahit papano yung profit at kita natin sa pag-aalaga ng baboy. So maliban pa dyan guys, yung cost ng electricity at yung cost ng tubig. Dapat may plano tayo guys sa tubig, kasi importante yan, araw-araw tayong maglilinis ng baboy, araw-araw tayong magpapainom ng baboy, at syempre magpapaligo rin ng baboy para at least maging maganda yung hygiene ng ating mga alaga at maging mabilis yung kanilang paglaki. Importante kasi guys na dapat yung kalusugan ng ating mga alaga binabantayan natin at pinoproteksyonan natin. So yun lang guys yung isi-share natin ngayong araw na to kung paano ba tayo magsisimula, paano ba tayo papasok sa negosyo ng pagbababoyan. Kung wala naman kayo guys sapat na kaalaman talaga, magsimula muna kayo sa paisa-isa, pero kung talagang negosyo na talaga yung gusto ninyo, magsimula kayo guys sa 10 kung patabaing baboy. Ito pa, isa pang dapat nyong malaman guys is kung wala talaga kayong masyadong sapat na kaalaman tungkol sa mga sakit ng mga alagang baboy, mas makakabuti guys na doon sa Agribet store na pinagbibilhan nyo ng mga feeds o sa mga suki ninyong tindahan, tanungin nyo kung sino yung technician na naka-assign sa feeds na ginagamit ninyo para at least magabayan kayo, matulungan kayo kung paano ba yung tamang i-manage yung mga sakit-sakit ng baboy kung meron kayong na-experience. Yun naman pong program na ganon, mga technician, libre naman yung service nila, lalong-lalo na kung yung feeds nila yung ginagamit ninyo. Parang post-sale service yun ng mga technician at ng mga feeds company, tulong na rin sa mga magbababoy. So yun lang mga katropa, maraming salamat sa panonood nyo dito sa ating YouTube channel. Sama-sama tayo guys na matuto, magnegosyo at umasenso. So kasama pa rin natin yung ating kasama
na si Luigi. Ayan, behind the scene sa camera. At syempre, ito guys, si Kabady Moko dito pa rin sa Kabady Moko YouTube channel. Hanggang sa muli mga katrops, paalam.